Abro-bro-bro. Abro-bro-bro. Nagkakaintindihan ng dalawang engot. Kain na muna bago tayo bumiyahe. Pero may ganito pang campsite. Parang nasa gitna ng ng syudad eh. All goods? Pwede nang bumiyahe na malayo? Pwede na. Tara, sunod ka muna. Sige. At sa pagpapatuloy ng ating Tuk-Tuk Life North Loop Camping Adventures ay pupunta muna kami ng Cycle City kung saan bibili si Brother Roy ng Fridcon Intercom. Nasa ganun, meron na kaming communication habang nabiyahe. Kamusta? Uy, Jack! Anong joke? Ba't nandiyan ka sa ibabaw? Parang iya. Ano pinagagawa mo? Teka lang, tabi lang ako. Ikaw nahulog dyan. Palang joke ka. Uy! Baba ka dyan. Ano nagagawa mo sa sarili mo? Dyan lang sa baba. Laglag ka eh. Hindi ba mahangin dyan? Mahangin naman mahalan dyan to si Jack. Tara bro. Kulit ng alaga ko eh. Buti nakita ko kagad. Maya, baka mamaya nandun na pala sa may bintana eh. Hindi ko pa nakikita. Kaya nga butit lagi ko nakatingin dito sa may rear view mirror. Kaya pinagsama ko na nga yung dalawa. Pinagtabi ko. Para mas lagi ko nakikita Ay meron pa tayong 19 kilometers or 34 minutes. Parting na pala yung pupuntahan natin, Urdaneta City. At mamaya ay malalaman nyo kung saan ang destination natin ngayong araw. Kung saan naman tayo matutulog. At pagkatapos noon, another day, another North Loop Camping Adventures na naman. Di ba? At biyahe muna kami at nang makarating na rin naman kagad kami. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Diyan ka lang sa harap kapag tigil lang tayo. Pero pag tatakbo, doon ka sa likod talagang kulit-kulit mo. Basang-basa ka pag uminom ka ng tubig. Punas. Tama yung baba mo. Okay ka lang dyan. At nandito na kami sa mismong Cycle City kung saan bumibili na si Brother Roy ng kanyang Fridcon. Wala daw Fridcon FX. Ang nandito daw, FX Pro. Kaso mas mahal yun, nasa 5,500. Pero yung napili niya na kung anong available dito is yung KY. Pwede rin naman mag-connect yun. Any model ng Fridcon, kahit ano pang intercom na model yun, basta Fridcon, pwede mag-connect yun each other. So dito kami sa mismong gilid ng mismong ADESA Gallery, katapat yung Magic Mall. At kung doon sa harap kasi, ang hirap ang daming mga nakaparada at saka daming nadaan sa sasakyan. Dito, mas okay kasi nakasilong kami sa malaking building na to ng ADESA. Hintayin ko lang si Brother Roy at para ma-connect na rin yung aking Fridcon FX. Tingnan natin, may charge ba tong aking Fridcon? Alam ko, chinarge ko to Yun! May intercom na siya. Fridcon KY Pro. Nakakabit na kagad At ang kagandahan pa doon, may libreng pakape. Mamaya makikita nyo. At ipe-pair ko lang muna yung kanyang intercom sa intercom ko. So sa pagpe-pairing ng dalawa, parang parehas lang sa FX. Turn off and then turn on hanggang pumasok sa pairing mode. Hold lang hanggang mag-pairing mode. Magre-red and blue na light yan. Ayan, red and blue. And then ganun din sa akin. Ayun, pairing mode na.
Para ako magko-call center nito ah. Okay na, connected na. Oh, hello. Ayun, hello bro. Oh, loud and clear. Oo, loud and clear. Magkakarinigan na tayo. Ano muna, kape muna tayo. Oo, Sayang yung kape. Oh. nabigyan tayo eh. Kaya nga eh. Oh, alin ba iyo? Ito mocha, tsaka ito Spanish latte, isang ka. Saan ako? Dito lang ako. Hindi, kahit alin. Kung alin mo dyan, dito lang muna. Ito na lang ako sa Spanish latte. Ah, sige. Ito sa akin. Yung mocha, medyo may chocolate ata yun eh. Para ganahan tayo mag-drive mamaya. Para gising. Medyo inaantok eh. Napakaganda ng kalsada eh. Sarap ah. Sarap ng kape ah. Para tuloy ako bro, director sa isang event. Naka-headset. Pero all goods to kasi nakatuktok man. Tapos ang kasama ko nakamotor, magkakausap kami. Mag-alas 11 ng tanghali. Tanghali na di ba alas 11 bro? Yes, oo. Oh yun. Oh, naririnig nyo na. May sumasagot na. Sa wakas. Woo! Di na ako kakabahan nitong mawala. Okay, ang pupuntahan natin ay Bigan City. Medyo malayo-layo siya, 224 kilometers or halos 5 oras. Baka lagpas alas 4 pa tayo makarating doon kasi kakain pa tayo eh. Ay kung napansin nyo nga pala, yung aking TPMS ay nawala kasi nalaglag siya. Yung pandikit na unang binili ko ay dumikit, bumili ulit ako ng bago. Ito okay na, naikabit ko na ulit. Ano, all goods na? All goods na. Okay na, Jack, wag na malikot. Susunod pa rin ako sa'yo kasi ikaw yung may alam ng daan. Ay, sige, mamaya na nga natin yung kung saan. Pag ano ka mamaya, mag-Google Map ka, may phone holder ka na rin ha. Oo, meron na. O, patras. Sige, diretso lang, lalabas muna tayo. Sir, salamat. Salamat, sir. Salamat, City Cycle Motorsports. Tagal lang, may mga tricycle pa eh. Napakalupit na mga rito sa Cycle City Motorsports. May Lamborghini na Ducati ba? Napakalupit nun. Tsaka yung mga gears, napakagaganda. Kakanan. Kakanan. Oo, kanan. Hop, malaki-laki yan. O yan, naririnig nyo na ang aking kasama. Hindi na tayo maboboring ngayon sa biyahe. Hindi na tayo gaanong aantukin. Kahit na ang kalsada ay napaka-smooth. Okay, tara bro. Nasa likod lang kita bro. Oo, dito lang. Ang ganda ng ng saga pa. Akala ko naka-disconnect ka pala. Yung pala hindi ka lang nagsasalita. Oo. Kasi sa dating yung ibang mga intercom na nasubukan, merong yung humming sound, yung shhh na ganun. Para lang mapansin mo na naka-connect, parang may humming sound. Hindi naman. Kumbaga, ewan kung baka sa frequency yun. Kakanan tayo dito. Nakasan ko nga ng konti. Medyo nahihinaan ako. Hello? Hello po. Yun, talagang mahinahon ka lang magsalita. Op. Kala ko liliko ka pa ng kanan, naka-signal. Kaya nga, nalimutan ko yung signal light eh. So ito, diretso na ng Bigan tayo. Diretsong Bigan City na tayo, dun sa may Calle Crisologo. Pero dahil tanghalian na, hanap muna tayo ng kakainan ng lunch. Gutom ka na ba? Sakto lang. Sakto lang? Nagkape, may palibreng kape. Sarap nung kape, no? Ginawang soft drink. Kaya nga, sasaglitan. Bilis na ubos ng kape. Binilisan ko lang din eh. Pero ang sarap. Gising ka agad eh. Medyo wag lang malilibang habang nagkukwentuhan. Baka mawala ka sa focus. Akala mo, nakatambay lang tayo nang nagkukwentuhan. Ikaw lang din mababang ganon at nasa likod mo ako. Sa bagay. Pagka ako malabog, ako na yun. So sobrang libang sa kwentuhan. May ganun time bro, nung dati kami. Habang nagkukwentuhan, nagdadrive nga pala kami. Nalilimutan. Medyo traffic lang, nasa pa tayo eh, may mismong bayan. Oo, nasa loob. Pagka nakalabas na tayo dito, yung sa mismong mga tabing dagat na, yun, mabilis na yung biyahe nun. Tuloy-tuloy na yun. Hindi na ako pamilyar dito sa bandang norte, ngayon lang ako na dito eh. Oo nga eh. Dito tayo sa Ordaneta pala no. Oo. Ay pagka nadaanan mo na yun bro, once na bumalik ka, matatanda mo na yan. Maaalala mo nung tayo ay mga dumaan sa mga lugar-lugar na to. May iiyak ata ako pag naalala kong kasama kita. Grabe naman yun. Pagka minsan, minsan pagka sa harapan kita, para naman nakikita. Sige. Kasi may mga kanto-kanto baka lumigo ka sa bagay, di na
maano mo rin ako masasabihan agad. Oo. Yun ang kagandahan pag merong communication tayo na Freecon Intercom. Gino! Baka naman! Direct. Sir Cedric! Alam mo na! Ito, lalabas na siguro tayo dito. Talagang checkpoint ngayon, no? Oo, mag-election eh. Election. Anong lugar na to? Medyo malayo-layo na rin ang aming nababiyahe at dire-diretso lang eh. Nakalabas na kami ng mismong Urdaneta. Ayun na, mas nalilibang kami ngayon habang nabiyahe. No more boring moments. Dami ko tuloy nalagpasan bro na water station. Kakakwento. Yun nga, nakakalibang din. Mag-ano nga pala kami, magre-refill ng aking water jug at wala na kaming tubig. Tapos yung kakainan, maya-maya na lang kasi di pa naman kami gaanong gutom. Tapos nakakalibang pa yung nakikita naming tanawin dito sa kanan ng kabundukan. Pani-asfaltado na ngayon dito sa norte ah. Wala pa nga lang guhit no. Bagong-bago lang eh. Kaya nga eh. Nangangamoy pa nga eh. Mainit-init pa. Okay, mag-alas 12 ng tanghali at may nadaanan kaming kainan. May nakita ako pigar-pigar. Ayun yung delicacy mismo na sikat dito sa Pangasinan. Para matikman din ni Brother Roy. Ano bro, doon na tayo kumain? Oo, pwede doon. O sige, wait lang. At may mga sasakyan pa. Oo, padaanin lang natin. Naririnig ko rin yung mga pigar-pigar na yan at mukhang masarap nga din. Sarap yan bro. Ano yan, yung repolo tsaka karne ng baka. Masarap yan, gulay. Ngayon lang din ako napunta dito sa Banan Norte kaya wala akong masyadong... Ayan yung tawag doon, Pansit Batil Patong. O, dalawa yun. Isa pa, meron yung pang... naririnig ko. Meron pang isa, yung Pansit Kabagan. Ayan. Okay, dyan tayo sa pigar-pigar. At maganda rin naman yung place dahil katabi lang mismo nung parking nila yung kain para kitang-kita. Saka malilim. Oo. O, dyan tayo. Ay sir, tanong mo sir. Sir, tanong ko kung magkano. Sir, saan nakakabili ng ganyan reflectorize? Pero magkano yung ganyan? Mga 150, ganun. Ah, okay, sige. Magkano na bro? Mga 150. Mga ganun lang. Kailangan din yan eh. Oh, ikaw, kasi nakamotor ka eh. Oo, di natin alam pagka nabutan ng gabi. Akala ko nawala yung aking yung handbrake eh. Para may tumunog eh. Pero okay na. All goods na. O, dito lang muna ha. Kakain lang muna kami. O, gusto mo dito sa harap? Ganyan naman lagi ang gusto mo eh. Wag nang wag nang sumali dito kay Jack. Dito kami sa Jayas Eatery. Hindi ko lang alam kung anong lugar na to. Pero Pangasinan pa rin to. Naka-order na kami ng pigar-pigar. Yung pigar-pigar nila is, kumbaga, saka palang lulutuin pagka in-order. Pero may iba't ibang klase ng ulam na doon kung halimbawa nyo na yung kakainin. Kaya meron na kaming kanin. Hintayin na lang namin yung ulam. At itong dalawang to hindi pwedeng hindi bababa sa tuktok. Kapag bumaba ang daddy nila. O, dyan lang, stay lang. Kain na. Pigar-pigar, na-miss ko yung lasa nito bro. Ang masarap kasi dito, madutong yung repolyo tapos masibuyas. Tapos, karning baka. O, ikaw na. Una ka na, tikman mo na kagad. Gusto ko munang makita yung reaction ni Brother Roy dun sa sa pigar-pigar eh. Sarap. Totoo lang real talk. Medyo napaalat ng konti. Pero all goods naman. Medyo pero ako kasi wala pa akong malasa, pero medyo napaalat konti. Pero ako kasi wala pa akong kumbaga reference kasi ito lang din yung unang tikim ko. Sa bagay. Malasa siya pero yun nga, tama rin yung sabi ko. Pero okay na. Okay din. Busog na naman at parang inaantok kaya kailangan agad lumarga. Alas 12:30, meron pa tayong 200 kilometers. Kulang-kulang 5 oras. Bro, pacheck nga ng likod. Wait lang bro, i-ano ko lang tong camera ko. Sige lang. Okay na, nakatulog na kayong dalawa. Natulog kayo sa ilalim ng lamesa. Sarap ng tulog nyo ha. Tayo lalarga na. Umayos na Jack ha. Okay na bro. Okay, sige. Pero sobrang init pala. Yun lang, mainit. Pero all good yan. Normal yan dito. Normal yan dito sa atin. Okay, tawid. Salamat.
Salamat po. Jayas Eatery. Salamat po. Init. Hangin. Kailangan ng hangin. Ito ata yung normal dito sa norte. Oo. Pag dito sa norte, ganyan, normal yung init na yan. Pero tayong mga taga-south, grabe init sa atin yan. Ay, parang alam ko na tong daan na to, bro. Ito yung daan na papunta ng Baguio. Yan, dito sa may ilalim ng tulay dito. Yung isang daan papunta ng Baguio. Oo nga, naano ko na to. Ano, Urdaneta, ayan may nakalagay, Baguio. Agat Dungon Bypass. Ito nga, La Union na tong pagkatawid natin dito. Ito na yung yung mismong arko ng La Union. Oo, La Union na. Kaya ko rin. Para may memories ako na Nakapunta ka, nakadaan ka. na ako dito sa hindi man nakatigil pero nakadaan na ako. Oo. Laki rin ng tulay na to Oo, mahaba yan. Ayan La Union. Welcome to La Union. For the love of, yun? Ba't putol? La Union, ayun pala. Sa ibang panahon, baka bumalik din ako dito at mamasyal din sa mga tourist spot dito. Yung diretso lang tayo. Hoy, ayos ng dalawa ha. Ay si Kopi, tutulog ka agad. Talaga naman. Tulog-tulog lang ang aking batutay. Eto bro, pag dinaretso to, yung kanan. Saan yan? Paano yan? Diretso ng Cannon Road. Baguio na yan. Oo, Pabagyo na yan. Yung kanan na yan. Yan yung pa Cannon Road. Etong Pero dito yung usual na dinadaan ng pagsagaling ng Manila. yan din. Or kaya dun sa kabila. Expressway, no? Oo, tsaka dun sa kabila, dun lang pwede dumaan yung mga malalaki. Mga malalaking sasakyan. Diyan sa Cannon Road, hindi pwede. Mga private vehicles lang kalimitan dyan. Ngayon, alam mo na, mumotorin mo na lang. Easy na sa'yo yan, bro. Ayun, kapag ka medyo napasyal ulit ng Manila. Nagawa mo ang Bicol eh. Ito Zambales eh. Yan pa. Basic na sa'yo yan. Oh, ngayon na nagawa mo na. Anong pakiramdam? Kaya. Oh, di ba? Kayang-kaya. Kasi yung iba iniisip nila, ang layo, ganyan. Siyempre, first time mo palang mapupuntahan eh. Kumbaga, yun yung pinakamalayo para sa iyo eh. Pero once na marating mo na yan, ang laging papasok na sa isip mo niyan, kaya naman. Kaya naman. At Oo. saka yung isipin mo naman, saan kaya ang sunod? Oo, yun na ang kasunod na iisipin mo pag narating mo na yung dating malayo sa'yo. Kumbaga, nanaisip mo na rin na maghanap pa ng mas malayo kung kaya ba. Kaya doon mangyayari na baka mamaya pumunta sa isip mo na mag-Philippine loop ka na. Natanong ko nga, di ba, sa'yo kanina na kung alin ba mas malayo, yung North Loop o yung papunta ng Mindanao. Kasi parang siyempre, pagka natapos ko to, next, ano ba ang susunod? Ang kasi para sa akin, halos parehas lang. Ang pinagkaiba lang kasi, pag Visayas Mindanao, tatawid-tawid ka ng dagat. Lagi kang sasakay ng barko. Unlike pagka sa Luzon, isang biyahe lang. Magkakadugtong lang naman. May mga tulay-tulay na pinagdudugtong yung mga dating merong, kumbaga, naghihiwalay. Kaya mas mabilis lang sa Luzon. Pero di ba yung yung Philippine Loop, nire-register. Pagka halimbawa ito, di ba nadaanan ko na yung North Loop. Pagka ikaw ay nag-register lang, pero hindi pa simula nung ito hindi pa na-register. Not counted yun. Not counted yun. Dapat after mo mag-register. Saka mo gagawin. Yun yung bibilangin nila. Kasi may mga bro, may mga checkpoints na kailangan ka mag-picture, may mga kailangan ililista mo rin yung odometer mo. Bago mag-start ng riding day at saka after ng isang riding day. Ganyan din naman kami nung una, bro. Hindi pa kami register. Ang ginawa muna namin, nag-North Loop muna kami bago namin ginawa yung Philippine Loop, para malaman namin kung kaya ba. Kaya naman. Kasi kumbaga na yun eh. Yun na yung parang test mo sa sarili mo kung pagdating ba ng Philippine Loop, yung tuloy-tuloy ba na biyahe na mahabaan, kaya ba ng katawan at saka ng motor. Iba rin yung nabibigay na condition ng mindset. Totoo. Pinaka mas condition dapat isip. Bukod sa katawan. Ang katawan, kapag ka napagod, kailangan mo lang magpahinga. Tulog mo lang. Ganyan. Pero pagka ang utak napagod, mas mahirap. Kasama katawan, damay katawan. Ito na pala yung dato. Pailocos na nga tayo nito.
Iisip ko rin kasi talaga eh. Kailan ko ba ito gagawin? Pagka ako ay nasa 50, Nako po, mahirap na yun pagka ganong edad ka na. kahit nga 50, mukhang ano, Mahirapan na yun. kaya pa. Kung mga 50, kaya pa siguro. Pero Kaya pa, pero mararamdaman mo. mararamdaman mo na yun, agad-agad yung pagod. Hoy Jack, diyan ka na naman pumesto sa... Ay, nako talaga, Jack. Kaya pala nung pagtingin ko sa side mirror, nawala bigla si Jack. Si Kopi naman, doon nakasubaso. Bibis ng mga ano kasalubong O, dyan lang Jack ha. Kung dyan ka nag-enjoy si Kopi. Kaya pala mainit na doon sa sinisilipan niya, sa kanyang tinatanaw-tanaw. Lumipat. Oo, nandito sa may parting kabila, nakaano sa kanan ko. Ayan Kaya, Ang sarap ng ano niya pwesto niya Pero pag si Jarvis ang kasama ko, naku, napaka energetic, di nawawala ng energy. Okay, Aguo, La Union ng alauna. Malayo-layo pa tayo bro, 4 na oras pa. no? 173 kilometers. Ayun. Welcome to Aguo. Aguo o Agu lang? Agu. Ako, Oo. silent no yung ulit. Agu. Ano? Baka may madaanan pa tayo dyan bro. Na, Grape picking adventure. adventure na tong ginagawa natin. Pagpitas pa lang ng bro, ng ubas, may adventure ka munang dadaanan. Dadaan ka ng 1 oras na lubakan. Tapos magano ka pa, akit ka ng bundok, mga 2 oras. Bawang na pala tayo. La Union pa rin ba yung Bawang? Parang Bawang para La Union pa rin yata ito Malayo pa rin yung ano natin, nasa 3 hours pa. Oo, kalahating oras pa. Nasa 165 kilometers pa. Mabilis na naman, dire-diretso lang naman ang biyahe. Ingat lang talaga sa mga kasabay na malalaking sasakyan tsaka mabibilis. Mabilis nila yung overtake sa kanan. Ayun Grape Adventure na naman. picking adventure. Sinong sasama sa isang adventure ng pagpipitas ng ubas? Kasi bibili tayo kalahating kilo lang. Ikaw na yung pumitas. Ikaw yung nagpakahirap pumitas, magbabayad ka pa. Alengke na lang. Bumili ka na lang ng kilo-kilong ubas. Ang mas malupit nga doon, may adventure ka ng 2 oras tapos bibilin lang din natin kalahating kilo. Yung makukonsume mo lang ngayong araw. Kasi baka pagka may stock lang din tulad ng mangga. Oo. Okay, isang mahabang tulay, napakaganda ng view. Ang sarap ng hangin. Dagat na pala yun, no? Oh, dagat na yun, yung sa kaliwang yun. Tapos sa kanan may ginagawang panibagong tulay. Madadaanan din natin yung isang tulay. Dati dinadaanan din, pero hindi na, sinarado na. Yung patawid ng Ilocos Norte or Ilocos Sur yata. Pero alam ko, mauuna muna Ilocos Sur. Siyempre, panorte tayo, di ba? O bago yung Ilocos Norte, Ilocos Sur muna. Yan, 2 tulay na magkasunod. Bawang Bridge. Aba, ay tulog pala si Jack dun sa mismong yung tagto, lagayan pagka naguhugas. Tulog. Pumasok. Nandito, nasa ibabaw. Si Kopi, nandun naman sa tabi niya, nasa gilid. Buti nga natulog to si Jack Hindi naman natutulog yan ng gantong pagbiyahe. Ay, okay na rin na naandyan yan at nakakatulog. Ito, yung kanan na yan, paano ulit yan? Daan na Pabagyo ulit yan. Dami rin daan Pabagyo Basta galing dito ng La Union. Jack, nakatulog ka ba? Kaya matulog, tama si Kopi, tulog. Buti tula ng araw. Hindi na gaanong mainit. Humiga ka dyan, nakatayo ka na naman dyan. Ito pala ay, Baknotan ba bro? Oo, Baknotan. Grabe, haba talaga ng Tapos pa, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Dami pang bayan nating dadaan. Baknotan, La Union nga. Alas 3. Pero naman, tingin ko naman aabot tayo ng medyo may araw pa. Aabutan natin yun. Halos 3 oras pa ang natin. Alas 3 na ng hapon. Oo. Yun, ang habang tuwiran na naman. Dapat 124 kilometer pa hanggang sa puntahan natin. Pagka nakita na natin yung magandang tanawin, tigil tayo doon.
Pahinga lang. Baka doon na natin abutan yung sunset ha. Sabagay, no? Wow, ganda na takbuhan ah. 60. Stable sa 60. Meron pang ano kanya, clutch lining. Medyo dragging pa. Nag-i-slide na eh. Ramdam ko eh. Ilang ano na ba? Yung odometer mo, ilang kilometro na lahat-lahat? 3,500. Anong takbo mo dyan? Anong speedometer mo? 60. Sakto lang. Alas pares lang pala. Kaya ba? Kaya. Okay. Kaya. Ramdam ko, may slide eh. Pagka ganun kasi dati, pag bumira ako, talaga ang bilis ng overtake ko nun eh. Ay, ang dami ko pang dalahin. Ano, Jack, ang sarap ng hangin. Ikay mahiga na. Yung dala mo, kahit rekta Mindanao na yan eh. Kung may budget nga lang eh, re-rektahin ko talaga yan. Sa totoo lang, mabilis gawin, ang kailangan mo lang pera. Hindi naman yung sinabi kong tipong mabilis lang talaga. Nandun rin naman syempre yung pagod. Pero unahin mo muna syempre budget. Kung sumasagad ka, gwapa, sumi 65 ka na. Yung pinakasagad yan. 67, 68. Ngayon lang tayo nakaranas ng walang sasakyan sa harap sa atin. Pwede mo nga akong overtaken eh. May mga tao, tumakbo. Ate, napakatapang mong tumawid dito ha. Ang lalaki ng truck yun. Sa wakas, eto na, ano to? Balawan pa lang pala. Balawan, La Union. Hindi pa kami makaalis-alis ng La Union. Ang haba-haba. Magti 3:30 na. Patawid na tayo ng mismong tulay kung saan pagtawid natin dito ay nasa Ilocos Sur na tayo. Tataka kayo kung hindi ko suot yung headset kasi nalobat yung intercom ni Brother Roy. China-charge ko pa dito. Kaya maya-maya ulit kami magko-connect. Woo! Ilocos Sur na tayo! Let's go! Jack! Ayan! Sumilip-silip ka dyan. Tingnan mo yung namin. Mamaya, malapit na lumubog yung araw. Ito naman si Roy, nasa kanan ko lang. Tandaan nyo, pag nasa tulay kayo, wag kayong overtake ha. Chill lang, kahit na mabagal yung nasa harapan. Double yellow lane eh. Mukhang may ginagawa pa ata dito sa mismong tulay. Ano yung ginagawa dito? Okay, nilalagyan ng poste. Ayan o, nilalagyan na ng solar lights. In God we trust. Tagudin na yata ito eh. Woo! Sa wakas. Pagkatapos mismo ng tulay, hindi naman kalayuan ay nandito na rin mismo yung arko ng Ilocos Sur. At nauna na sa akin si Brother Roy. Kinabit ko na yung aking headset at pwede na siguro yung kanyang Freedcon at mabilis na naman mag-charge yung Freedcon eh. Welcome to the Heritage Province of Ilocos Sur. Bro, welcome to Ilocos Sur. First time. And welcome back dahil nagbabalik ka na. Full charge na ang iyong intercom. Oy, Jack! Sige, bahala ka. Yan ang trip mo. Basta hindi ka mahuhulog dyan, ha? Walang nga, sarap ng pagkakaan nyo doon sa mismong ibabaw ng karton, eh. Okay. As usual, pagka dumaan kayo ng arko ng Ilocos Sur, madadaanan nyo rin agad tong checkpoint dito. Kasunod ba to lagi? Oo, laging kasunod dyan. Kahit sa Ilocos Norte, ganun din. Hello po. Magandang hapon. Hindi ka naman pinara? Yung nauna, nagpara. Pero yung mga kasunod, di naman nagpara. Hindi, ibig sabihin hindi ka pinatigil. Oo, yung mga kasunod. Okay lang yan. Diretso lang tayo pagka ganyan. Medyo malapit na tayo. Meron pa tayong 2 oras or 94 kilometers. 4:35 na pala. Aabutin talaga tayo ng sunset sa daan, bro. Oo nga. Jack, huwag kang basta tatalon dyan, ha? Umayos ka. Nakalabas din ng La Union. Grabing La Union, napakahaba. Ngayon ko lang naramdaman yung ganun. Yung talang ilang beses ko na rin naman to nabiyahe.
Eh 60han lang naman yung takbuhan natin. Unlike kasi no, nung motor tayo, ang gamit ko si Beastie, eh talagang bakbakong bakbak, kaya parang ang bilis-bilis lagpasan ng La Union at saka ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ngayong si Guapa ang gamit, hanggang 65 lang yung takbuhan natin. Parang ang tagal-tagal. Okay, Santa Cruz, Ilocos Sur ng 4:51. Mukhang aabutin talaga tayo. Mga alas 6, kung saan tayo abutin ng alas 6, tigil tayo para masaksihan naman natin yung sunset. Welcome to Santa Lucia, Ilocos Sur. O alas 5 na. Meron pa tayong kahit papano kalahati or isang oras bago lumubog yung araw. Sana marating na natin yung matagal ko nang gustong hintuan at dinadaan-daanan noon pa na tabing dagat. Candon City, 5:16 ng hapon. Candon City na tayo, bro. Kakanan tayo para sa Diversion Road. Di na tayo dadaan na mismong town proper. Oo. Naalala ko na tong lugar na to. Konti pa, pero malayo-layo pa yata yung parang tabing dagat. Malayo pa. Oo. Tingnan natin kung mahahabol natin ng paglubog ng araw. Grabe, todo kami sa bakbakan eh. Yung dalawang truck na sa harapan na mabagal, hindi maunahan kasi maliit yung kalsada. Nung nakahanap ng tiyempo, yun, na-overtaken din namin. At ito, malapit na lumubog yung araw sa kanan at malapit na rin tayo sa mismong tabing dagat. Ay, si Jack, yung enjoy lang sa pagtingin sa kaliwa eh. Aba, yung gasolina ko pala ay isang bar na lang. Nagbiblink na iyo, bro. Oo, medyo sagad na rin. Ay siya, unahin na muna natin tong araw na to. At gusto ko munang panoorin yung sunset dito sa mismong Ilocos Sur. Mukhang mapagbibigyan ka nga. Sabi mo, matagal mo na rin itong inaabangan. Oo. Wala, mataas pa rin naman. Mataas pa rin. Oo nga, pero malapit na. Meron dito pwedeng hintuan eh. Tabing dagat. Ito, meron parang arko akong nakikita. Parting na kasi ito. Dinadaanan natin, San Esteban. So ito, tabing dagat na pala. Oo nga, tabing dagat na, ayan hanap lang tayo ng hihintuan. Ayun, fully parang. Teka lang. May fully bird. Oo nga parang talagang park eh. Okay naman, wala namang sa likod eh. Wala. Teka lang. Ito dito, bro. Sige, pwede na yan. Tricycle lang sa likod, malayo pa. Napagbigyan din. Yun, napakaganda ng sunset. Uy, teka lang. Ayun. Hoy, wag namang gulo dyan, ha? Ano natin sunset? Papi, ayun ang ganda sunset to. Jack, ayun ang sunset. Napakaganda na Boom. Ito yung matagal ko na gustong hintuan talaga eh. Wala na pagkakataon. Ganda. Hindi lang natin lumubog yung araw, mawala bago tayo dumaretso. Ayun, kakaliwa na pala tayo dun. Nagpas pala tayo. Pero meron pa din naman dito daan. Kaso lalayo pa tayo eh. Balik na tayo, bro. Nandun na yung likuan, magpas tayo. Ay, iba na rin yung
Alas 7:30 ng gabi. At kanina pagkatapos namin dun sa mismong boulevard dun sa may San Esteban, pagkatapos mawala nung araw, lumarga na rin naman agad kami. At saka nagpa-full tank na rin ng gasolina. Ito, malapit na tayo sa mismong Bigan City, dun sa mismong parte ng Calle Crisologo. Papasok ba to? 2.2 kilometers. Teka lang, Sige. tingnan ko muna at baka mamaya mali na naman ako ng pin Oy, okay na kayong dalawa dyan? Aba, nakangiti ha Jack. At merong ipinin location sa akin si Bro Stephen, si Carl, yung mismong kaibigan natin na taga dito sa Bigan. Tama ba ang ating pinapasok? O tama naman, may daan dito. Oh, ayun. Nakatarsera pala ako. Kaya pala hirap. Pala ang bagay ng arangkada. Konti na lang. Etong mismo papasok na to, papunta to ng Bigan City o sakop na to ng Bigan City? Bigan City town proper. Pero ito, Bigan City na to. Bigan City na to. Oo. Ganda ng daan ah. Daming ilaw. Welcome Brother Roy sa Bigan City. At ituturo kita rito. Kala mo talaga lokal ng Bigan City. Ganun pa man salamat na rin. Baka mag-stay pa tayo bro ng isang araw para makapasyal-pasyal din, no? Pwede rin naman. Kasi na tong dating natin. Ganun talaga. Takbuhan lang natin sagad 67. Alam nga naman, itutulog lang natin pang Bigan City. Tama. Daanan na rin natin yung, ano ba yun? Calle Crisologo. Oo. Maganda rin nung dumaan kami doon. Talagang hating gabi na, wala nang katao-tao. Pwede ka mag-picture doon sa Calle Crisologo mismo Okay lang yung dalawa dyan? Nakangiti na naman. Nakatulog na masarap tong dalawang alaga akong to Kakanan bro Kanan. Ano to, rekta na doon sa kilala mo? Ayun, ang tinuro ng mapa Ipinin location lang niya Inano ko lang yung mismong sa mapa. Maliit pala tong kalsadang pinasukan. So talaga, Google Map. Nako, mamaya baka one way lang to. Napakaliit. Nakarating ang mga ungis ng Ilocos Bigan City daig nyo pa nanay nyo Medyo dito na ako nakaramdam ng gutom Malapit na Hindi mo na iniisip yung biyahe mo. Ayan na, napakaliwanag. Ayan, yung mga hanay na yan. Diwa kami. Kaliwa ko din Hintayin lang natin yung yung kaibigan ko si Carl. Papunta na raw siya, nasa kabila lang daw Saan kabila yun? Siguro naman makikilala niyo yung tuktok ko. Okay lang Jack? Mamaya kakain na, mamaya. Wait lang, may hinihintay lang tayo. Eto na, yung kaibigan ko. Hindi, ako lang, tapos yung isa nakamotor. Bro, punta ka rito. Sa wakas, nagkita lang kami. Lagi lang kami kasi magka-chat nito For the longest time, ilang years? 3 years na magka-chat. Ngayon lang kami nagkita talaga ng personal. Ayan, yung kaibigan ko bro. Taga Bicol, si Roy, si Carl. Saan tayo? Hindi, pwede bang iwan to dito? Kasi gawa ng gamit ko So, susundan ko na lang si Bro Carl kung saan namin ipaparking din tong ating tuktok na si Guapa. At hindi rin kasi ako kampante na iwan lang siya basta rito. Lalo't nandito lahat ng mga importanteng gamit ko. At gugutom na rin naman Gaya na rin na kumain muna. Wow! Maraming salamat bro Grabe ka naman. Kumain kasi ako alam niyo na to? Alam niyo ba yan? Nakatikim na ba kayo ng talong? Tawag dito bro ay? Puki-puki. Puki-puki. At ipapatikim natin kay Brother Roy yung puki-puki. Ito bro. Ito yun. Oo. Puki-puki. Ito na ang aming magiging hapunan Adobong puset. Ito ay kalabasa. Tapos yung puki-puki. Tapos panay sabaw. Para naman tayo ay hindi masyadong dry. At ang init-init na kanina.
Ano yun? Siya galing sa isda? Sa... Hindi, ano yan bro? Talong. Ah, Gulay siya, gulay. Although parang karne kasi puki-puki, pero gulay siya. Ito yung masarap soup. Sarap. mangawa. Bro, itong soup, baka. Tapos, Parang maasim-masim siya na baka. sarap nga, iba yung lasa. Ngayon ako nakatikim eh. Parang siyang bulalo na. Parang bulalo. Ayun pangalan? Parang sinanglawan talaga. Sinanglawan. Sarap. Sinanglawan, oh. Pag napunta kayo dito sa Bigan, try nyo itong soup na sinanglawan. At saka, magiging favorite na ni Brother Roy ito, ano? Ito pa nga lang tinitikman Puki-puki. ko eh. Ito pa nga lang tinitikman ko. Okay sige. na ako dito eh. Sarap. Sino si Kobe? Okay. Ito si Kopi. Si Kobe. Mm-mm. So, ano, choco yung tsura. Na maliit na babae. Ito si Jack, tatay niya. Ah, wala si, ano, nanay. Wala si nanay kasi pag sinama ko yun, magulo ang grupo. Yan, nagpapaumpisa eh. Oh, Layo babe pa lang. naman ang biyahe. Buti nga, na-enjoy nitong dalawa eh. Pasilip-silip lang lagi sa tuktok eh. Sige. Maraming salamat ulit, bro. Bukas. Maraming salamat muna kay Bro Carl. Di ko alam kung ano yung tsura ng lugar na pinaghatiran namin ni Bro Carl, sa amin ni Bro Carl, ni Roy. Kasi yung sabi ko, kailangan merong pag-anoan ng hamok. Kung mag-ano pa kami kasi ng tent, yung palang tabi nito panay talagang buhangin na. Nag-aalangan din ako pagka magte-tent pa kami. Okay na dito. Siya paano? Easy setup na lang. Oo, kita-kits tayo bukas ha. Alright. Ano na lang ako. Maraming salamat sa hapunan pala. Oo. Thank you. Bukas ulit. Oh, sige, bukas ulit. Kami naman ang magbabayad. Grabe ka naman. Walang problema. Dito naman kayo sa Bigan. Huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong isang araw at isang gabi pa. Ngayong gabi lang magpapahinga lang muna kami dito kung saan kami dinala. At di ko rin alam talaga kung anong Bukas kayo ba? yung itsura dito. Oo, bukas. Pwede kayo maligo. Ay siya paano? Baka ang iyong misis hinahanap ka na. Bukas ulit. Bukas ulit. Ay, sige. Okay, bro. Salamat. Thank you. Tabihan mo ko pag may Oo, sige. Ikaw na bahala. Andiyan lang si Vice Mayor eh. At medyo inilibot-libot lang muna kami dito kanina ni Bro Carl para alamin kung saan kami popwesto. Nakita ko tong parang akala mo, sabi niya abandona, matagal na rin na naandyan yan. Sabi ko magandang pag-anuhan ng hamok. At alam ko naman na safe dito kasi sinabi ni Bro Carl at siya ang taga rito eh. So yung mga tao dito, kahit na makita ka rito, sabihin mo lang nagkakamping ka, wala nang problema yun. Paano bro? Set up na muna tayo. Ito palang lugar na to, ang pangalan ay Santa Catalina. Kasi nakita ko nung habang hinahatid kami dito ni Bro Carl pagkatapos kumain, yung mismong arko ba ng nakalagay Santa Catalina, no? Malapit lang siya mismo sa yung simbahan at saka yung mismong plaza. And bihira naman ang dumadaan dito sa gabi. Oy, boss! Di kainan dito eh. Ano po? Yung kainan dito. Ay nako, hindi ko po alam. Kami po ano lang po, kararating lang po namin, no po. Di ko alam din. Sige po. Sige. Nagulat naman ako kay Kuya. Akala ko tatanong. Nawawala rin pa. Nawawala rin pala si Kuya. Napagkamalan patuloy kami lokal dito. Ano, Jack? Kamusta ka naman, Jack? Nakatulog na ikaw? O kakain na? Gugutom na? Gugutom na ang aking bebe boy. At saka ang aking bebe girl. O sige. Magsiset up lang muna kami. At mag-ayos na rin kami ng aming higaan. Okay, kumain muna ang aking baby boy. Ay, yung aking baby girl. Tulog na ba? O kakain muna? Hoy, Kopi. Favorite sausage. Siyempre, di mo wawala. Kain na. Kumain muna. Laguna po ako. Laguna po ako. Siya po yung Bicol. Galing po kami ng camping event. Napag-desisyon na namin na mag-North Loop na. Diretso na bago umuwi. Ano lang Ibutan ko yung mga... Sir, maraming salamat po. Dalawa lang kayo sa. Dalawa lang. Tsaka may dalawa pa akong kasama.
Dalawang alaga. Oo, yan po ang mga kasama ko. Yan pong dalawang yan. At ito na yung sinasabi ni Sir na basketball court dito na ito, yan talaga yung quarters ng mismong mga Coast Guard. At merong CR dito, pwede rin maligo. Mas okay, all goods. Bro Carl, maraming salamat. Dito na kami. Okay din naman doon pero dito tayo sa mas safe tayo. Yan tinuturo ko yan, dagat na yan. So yun, ang aalamin natin kung gaano kaganda bukas ng umaga. Siguro ako'y maghahamok na lang at mukhang hindi naman uulan. Ito, may poste naman dito. O dito. At kumain na naman tong dalawang to eh. Okay na? Ha? O sige, tulog lang ulit. Tulog. Good morning. Alas 4:30 ng umaga. At dito pala ay merong Zumba daw. Parang women's yata kung ano man. Basta merong program. At ang aga nila sir nandito sa harapan namin. Ano yata to? Yung parang mobile system. Nagre-ready na sila ng mismong speaker. Mag-aayos-ayos na din muna ako. At syempre mamaya marami ng tao dito. Mga alas 5 or alas 5:30 daw yata. Inilabas ko lang kasi din yung ating EcoFlow para makapag-charge ako ng cellphone. Bukod sa cellphone, na-full charge ko na yung mismong drone. Uy, copy, ano yun? Ah, may aso. Okay. Hayaan mo na. Uy, behave. Kalma lang. Mag-uumpisa ka ng ingay. Huwag ka na mag-umpisa ng ingay. Umaga pa lang. Yo, kamusta tulog mo, Jack? Yung muta. Bro, kamusta tulog? Sarap, ang lamig. Nga eh. Walang lamok. Dito ngayon, legit, walang lamok. Oo. At kanina rin napabalik ko sa kot, naramdaman ko yung lamig ng hangin. Mamaya-mayang umaga, makikita nyo na rin kung anong itsura ng lugar na to. Yeah! Exercise sa umaga! Buti na lang gumising ka agad tayo. Oo nga, at magigising ka rin na lang. Yeah! Ang ganda naman ng sound trip ng mga ano rito. Mga mag-zumba. Medyo dumadami-dami na rin yung tao eh. Oh, tulog pa. Si Jack, tulog pa rin. Sound trip niya yung Bini. I sat down by the ocean. Is that tears that I feel? Fill up with emotions. Could I taste them for real? I don't wanna go back, don't wanna go back. If you wanna with me, hey, do you read me? Go back to where we came from. If my hands are empty, if you wanna with me, hey, do you read me? Sarap ng tambay namin dito eh. Yung araw hindi pa lumalabas eh. Natatakpan pa nung mismong makapal na ulap. Tapos na yung mga nagsusumba. Kakain na. Sasama na kami kumain. Kapal ng mukha eh no? May number kayo. Oh, may number pala yun. Gentleman, diba? Pagkatapos magsumba, kain. Happy Women's Month sa lahat. Ngayon nandito kami. Dito na kami inabot eh. Ano, lalakad-lakad tayo? Ano lang po yan, ang speed hanggang 67. Pero ano po siya, malakas po yung hatak niya. Mabilis niyang makuha yung 60. Oo po, malakas po. Lalo po yung mga akyatan. Hindi po, bawal po yan sa expressway. Tamang ano lang po tayo, yung mga bayan-bayan. Niyaya ako nila Sir Nani, kumuha daw ng pagkain. Tingnan ko, bibigyan tayo. Hello sir, good morning. Kapala na lang ng muka. Okay, hanggang 3 lang. Hindi ko na kayang buhatin yan. Oh, tig 3 tayong itlog. 8,
Wala na nung ano eh. Kung ano man yung naandun, di ko alam eh. Kung kanin man yun. Ay, wala nang ganito. Ano po ba yan? Parang sopas, mami. Okay. Okay na po kami dito. Oh, itlog. Gusto nyo itlog? Halika rito. Di ba gusto nyo to, itlog? Oh, dyan lang. Grabe ka naman, Jack. Wait lang. Ito iyo. Diyan po kami natulog dyan sa may tabi dyan. Di pa po gutom yan pagka ganyan po. Ayos na agahan natin, bro. May itlog na kagad. Tansya yun. Nasustansya yun sa umaga. Pag nag-endurance dati, baon ko, saging na sabat tsaka nilagang itlog lang. Yun, yung itlog naman, paborito ni Jack. Nakain din naman to, kaso mukhang hindi pa gutom. Dahil tahimik na ang paligid, tanging maririnig mo lang nga yung alon mula sa dagat. Medyo nakakatulog-tulog na ako, humiga ako dito. Ayan, dito yung dalawa kong alaga, katabi ko. Tulog na tulog din eh. Sige, tulog lang. Ang sarap ng hangin. Buti yung araw, although lumabas na siya, pero dahil nandito yung tok-tok natin, nahaharangan mismo ng top load. So kapag tumaas taas pa yung araw, sana matakpan ng ulap. Para hindi tayo, yung bilad sa araw, yung sa sinag ng araw. At ang sarap ng hangin eh. Ang presko, ang lamig. Yan ang pwesto namin ngayon, Diba? At yung mga batuta ko tulog din. Ilang oras lang din naman yung naging tulog namin. Kung hindi lang nagkataon na weekend at yung Zumba napasabay na nandito kami. Siguro, ngayon lang kami nagising. Konting konting iglip-iglip pa hanggat hindi pa tayo nabibilad sa araw. Thank you, Lord, sa napakagandang lugar na to. Ito yung mga lugar na hindi agad alam ng mga galing sa malalayang lugar. Kung wala kang kakilalang lokal dito or dito nakatira mismo sa mismong Bigan. Kasi ako ngayon ko lang to napuntahan ilang beses na rin ako nakakarating ng Bigan. Meron din pa nga nagme-message sa akin ngayon. Pangalan niya is Aman Singh, taga Candon City. Sabi niya kung alam lang daw niya na pupunta ako ng Ilocos Sur, sana ay dumaan ako sa kanila at siguro meron din mga ipapakita sa akin doon lugar na maganda na bihira din puntahan ng iba. Soon bro, Aman, ay pagka nadaan ulit ako ng Ilocos Sur, dyan mismo sa lugar mo sa Candon City, puntahan din natin yung sinasabi mo dyan. Mga kalimitan naman kasi dito sa mismong Ilocos Sur, Ilocos Norte, mga tabing dagat, yan yung mga magaganda rito, mga beach. Dahil dala naman natin si Guapa, no worries, kahit kailan ulit tayo bumalik. Laking tulong talaga ni Guapa, di ba? Meron tayong pangharang din sa mismong araw. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. No. Alas 9 ng umaga, hangin pa rin, hindi pa rin ganun kaano yung araw. Sabi ko na nga ba mahaharangan siya kahit papano ng ulap. At ang inaalala ko lang ngayon ay itong dalawa kong alaga. Kailangan ko na nga pala itong pakainin. Maraming salamat pala muna sa bigay na pet sausage. Ito, iba naman to. Maraming salamat po sa nagbigay at ang daming binigay sa akin na mga pagkain ng alaga ko. Ito, iba-iba siya. Iba-ibang kulay So, iba-iba flavor to. Tig-apat lang muna ha. Uubusin to. Wait lang, Kopi. Malaglag malaglag. Susugod ka kagad Si Brother Roy naligo na. Ako wala pang ligo. Talagang pang-beach yung suot Para maiba. Para maiba. Puro itim na lang yung Ngayon makulay. Mas magaan sa paningin yung ganyan suot pagka nasa mainit na lugar. Mamaya ay maghahanap kami ng kakainan na ng empanada. Ngayon, ipapatikim ko sa kanya kasi ako nakakain na naman nun nagtanong na rin ako kay Brother Carl kung saan bang may masarap na Ilocos empanada at kung sakali nga meron ding wifi doon sa kakainan. Kain na muna. Pagkatapos kumain, lalakad. Kung magwiwi na, tsaka pupupo, magpupo na. Para mamaya pag-alis natin kahit naka-diaper kayo hindi problema yun. Kain na. Kain na dyan, nakain na. Ito tubig Kami ang hindi pa nakain, mamaya pa. Kayo naman lagi inuuna Ano, Jack? Ayaw na? Ubus to. Ubus yan. Talagang ayaw na. Pinakita kasi ako ditong yung aso. Na kagabi, parang binabantayan rin kami nun dito habang natutulog kami Yung natira nila, bibigay ko na lang doon. Tsaka yung mga natira ko pang ibang pagkain. Ito nga, may chicken nuggets pa yan.
Hinaluan ko na rin ng tubig para naman hindi dry na dry yung kakainin. Ang init-init na nga eh. Para merong sabaw-sabaw ba. Wala nang bawian to ha. Ibigay ko na to. Ayaw mo nang kainin eh. Ayun, nagsasayang kayo. Samantalang ibang aso, wala na nga makain. Buti na nakatambay lang yung aso dito sa mismong ano. Yung parang bangka. Ito, yung kulay puti. Lumapit din yan sa akin kanina eh. Chu! O, kain ikaw, kain. Kain ka, kain. Kain yan. Palakas ka. Buti mataba pa to. Yung iba ko kasi nakikitang aso na pagala-gala. Alam mo yun, yung parang butot balat na minsan. Nakakaawa. Time check, 9:49 ng umaga. At nagugutom na eh. Buti pa yung dalawang alaga kumain na. Diyan ka na naman. Umayos ka ha. Walang harang yan. Nilipat ko yung ibang gamit dito sa binigay sa atin na gladiator ni Brokel. At inayos ko ng ganyan. Hindi ko na nilagay sa taas yung isang kahon. Dito na rin. Mukhang okay naman si Jack. Nakatali naman eh. Okay ka lang dyan, Kopi? Okay na, nakakain na. Ha? O Jack, okay na. Ay, maayos na ha. O, nag-diaper na. All goods na. Para mamaya kasi, baka mapuntahan namin. Masailan, syempre. Kailangan ng diaper. Good morning! At yung kagabi na dapat kung saan tayo matutulog, madadaanan natin ngayong umaga. At doon tayo pabalik ang daan. Tingnan ko lang yung mapa. Ang pupuntahan natin ay sa parting Bigan. Ang pangalan ay Nanang Sean Bigan Empanada. Yun ang pupuntahan natin para makakain ng empanada. At matikman din ni Brother Roy. May madadaanan din kaming, alam ko 7-Eleven dito. Bibili na kami ng pang-ahit. At nagmumukha na talaga akong si Empoy. Nagiging kamukha ako na. Tsaka hindi rin ako gaanong sanay na may bigote tsaka balbas. Naiilang ako pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Ayan, ito yung lugar na yon. Grabe, pino rin yung buhangin dito eh. May mga ano pala rito bro, no? Parkilahan ng ATV. Ito, ayan no. May harap. Nasa may tabi lang pala nung tutulugan dapat natin kagabi, no? Una-unahan konti yung tutulugan natin. Ay no, Black Sun Store. Kasi nga sabi, ano na to eh. Tabi-tabi na ng mga resort. Kaya nga, ito may mga pulis-pulis din naman na rumoronda dito. Kaya makakasigurado ka safe talaga. Ito dito dapat kami tutulog. Kaso yung nagbabantay na nandito sa mismong gate na to, inano nga kami na doon na lang daw kami matulog sa may basketball court, sa may Coast Guard. Para na sa ganon, kami ay safe. Edmonds Place. So ito nga, mga resort. Meron nakalagay dito, S Yard. Ang sabi ba itong Santa Catalina, hiwalay ba to dun sa mismong Bigan? So, yung sinabi, hiwalay na munisipyo tong Santa Catalina eh. Pero, ang tawag na daw kasi, Metro Bigan. Okay. So yung Bigan, municipality rin yun, no? City ata yun. Bigan City. Oo, tapos ito, Metro Bigan. Yung mga kalapit, mga municipality. Okay. Now I know. Hindi rin naman natin kabisado yung mga lugar-lugar na napapuntahan natin. Kaya nga, tayo ay nag-aalam-alam. At malalaman natin yun kapag tayo ay may nakausap na lokal, no? Oo. O Jack, okay ka lang dyan? Ayos naman. Nakakain na, busog na. Ang problema na lang ay kung anong oras to mga to, pupupu. Kaya kailangan lagi akong may baon na plastic at saka yung pandampot ba. Labasin lang natin to mismong Santa Catalina at nandun na tayo sa mismong kainan. Malapit lang, halos ito parang 6 kilometers away. 10 to 15 minutes lang mula dun sa inalisan namin. Pagkakasama ko sila ganyan, nakatali sa paa. Mabuti, naka-diaper na kayo. Ano bro? Meron ka na napili? Spicy beef yun? Sige lang. Ngayon ko lang nakakita na yung mismong empanada dito ay may iba't iba pa palang flavor. Live kasing nakakain. Ayun, yung classic lang. Ayun, cheesy. At saka isang garlic longganisa. Okay, sige. Salamat. Bukod sa Ilocos Empanada, may mga tinda rin pala sila rito ng sukang Ilocos. Iba-iba. Ayan o. Spiced, sukang Ilocos na iba-iba. 1 for 85, 2 for 150. Bagnet alamang. Oh, may mga ganun-ganun pala. Chili garlic oil.
Kung kasama ko si Angel, hula ako. Ang pipiliin nun yung mga spicy, garlic spicy, spicy langganisa, chili cheese. Yun ang mga pipiliin nun na flavor ng ng empanada. Talaga nakaredy na yung mga nila suka sa mga kakain dito. Yung mga nandito na motor na nasa taas. Ito kasi ito yung kalahati lang yung nandito na Volkswagen eh. Pero itong mga to, ito akala nyo bisikleta, yan yung isa pa sa kauna-unahang motor yan. May motor na, may pedal pa. Ayun, yung isa naman yun, nasa harapan yung makina. Kaya kung mahilig kayo sa motor, as in talaga, as in noon pa, dito nyo yan makikita sa Nanang Sean's Empanada. Mga pocket bike pa to, mga unang-una rin yan eh. Kung sa iba, basura yan. Sa mga collectors, bibili ng kung magkano yan. Yes, bro. Good morning. Morning pa ba? Afternoon na yata eh. Oh, naka-order na kami. Okay na. Oh, empanada. Spicy beef. Ah, ito po akin. Bro! Ano tayo? Ah, dito. Uy. Ikaw na muna unang tumikim. Sukaan pa. Oo. Yan ang papasarap dyan. Sukang nito. Papaya yan. Ano? Perfect bite na yun, yung una. Oh. Lasa agad. Parang si pala tayo, si Ninong Ray. May perfect bite pang nalalaman din eh. Kaya nga eh, dito ako nagulat na may iba't ibang iba't ibang flavor. Samantalang pag sa mga dito, pare-pares lang eh. Regular na empanada lang. Kumain ka lang. Kumain ka naman tong cheese. Kung hindi kayo mahilig sa maanghang, meron naman ganito. Yung cheese lang. I don't know why you're stressing, but I know that you will find it in time. Uy, ano yatawlan mo ba? Ha? Yatawlan mo yung Leon. Uy bro, salamat sa pagdala rito. Makakapag-upload na tayo. May wifi dito eh. Meron. Kape muna tayo, ako na bahala. Hindi, sige ako bahala. Ako bahala. Kasi baka yung upuan nyo, Oh. malayo na naman yung internet nyo. At ang sarap ng rito, ang aliwalas ng ambience. At least dito sa pwesto namin, kita namin yung tok-tok. Hello! Talagang maano ka sa kape rin. Kaya habang pinapanood ko, sarap naman ng kape nila. Sabi ko, yung binili mong regalo Oo. kay Mama Angel. Yung out-in. Ganda yan, pag-check ko ng presyo, teka lang, mamaya na. Pag mahal pala, sabi ko. 5,000 pala, basta ganun pala presyo yun. Sabi ko, muna. Dami nga nagtanong sa akin ng out-in, sabi nila, ano sa makakabili? Binigay ko yung link. Sa susunod na lang pala. Ako, sinils ko agad. Napakita kasi sa akin, parang dollars eh. Dollar siya. Parang hindi ko nakita siya. 12:46 ng tanghali. At si Brother Carl ay umalis muna. Pero babalik naman yun dito para pumunta na tayo dun sa next na pagkakampingan namin ni Brother Roy kung saan kami dong mag-i-stay ng magdamag. At bukas ay dadiretso na ulit tayo ng biyahe ng ating North Loop. At dito nga kami dinala. Ito, may nakalagay palang sticker dito. Coffee Break Vegan. Dalawa to eh. Yung isa dun sa may Calle Crisologo. Pero mahirap kasi yung parking. Ngayon kaya kami dito sa mismong San Vicente. Ayun lang yung parking namin. Kita namin yung aming gamit at saka yung sasakyan. Uy, Kopi! Kanina ka pa. Ayun, may aso doon. Ayun, oh. Akala ko yung Leon na estatwa ang tinatahulan nito. Nilabas ko na rin yung kanilang tubigan at mamaya nag-aano na to. Uhaw na. Lalo na to si Jack. Habang nandito kami at nag-upload, ang bilis na nila ng wifi Yung kaninang parang, ilan nga bro? 27 gigabyte. Ngayon, nasa 36 gigabyte out of 42 gigabyte. So, 6 gigabyte na lang, may upload na. Sigurado ako magiging masana yung mga nag-iintay dahil halos 10 days akong walang upload eh. Itong gamit natin na Insta360 Go 3S, ito ay naka-internal memory. So wala tong extra memory na pwede mong saksakan ng memory card. 128 GB. So ngayon, para matanggal ko yung laman nito, gagamit akong laptop para maisalin muna sa external. Para ma-free up yung space at magamit ulit. Mahaba-haba pa yung biyahe natin kaya kailangan talaga na madami akong dalang storage.
Ikaw bro, yung storage mo. Kailangan ko. Yan, dapat nga maghahanap din ako. Kasi ang ginagawa niya sa Insta360 niya, every time na maliit na yung, yung space, magbubura na naman siya. Tapos magbubura na naman. Baka sabi ko sa kanya, baka wala nang story yung, yung mismong video niya kasi pinagbububuran niya na yung mga ibang video. Tapos kung ano yung latest, yun naman ang idadagdag niya. Na-influensyahan tayo. Na-influensyahan ko mag-vlog na eh. Nandito na eh. Di ba? Kahit naman siguro kayo, sasabihin ko kung kayo yung kasama ko, sabihin ko sa inyo, eto na yun, may camera ka na or kahit cellphone ka man lang, umpisahan mo na ngayon. Eto na yung pinakamalayo, kumbaga na mararating mo, or kung hindi man ito yung pinakamalayo, this is the best time talaga. Pagka bumabiyahe ka na, mag-start ka ng pagbablog. Sayang din kasi layo na ng pinuntahan ko tapos hindi ko pa madodocument. Man lang. At dito lang muna kami, tambay-tambay hanggang sa bumalik si Brother Carl. At mamaya pupunta na rin tayo dun sa next na tutulugan namin. O ayan ha, bagong ahit na ako ha. O sabihin nyo, kamukha pa rin ako ni Empoy eh. Teka lang at eto si Kopi kanina pagalit na galit dun sa, sa Leon. O tara. O sige, sigurin mo na. O. O sige, sige. O labanan mo. O labanan mo. Magsawa ka dyan, di ka papansinin yan. O, yung pa isa, yung pa isa. O, saan? Ito lang. O, yan pa isa, o. O, sige. Ano? Gusto mo yung nakaupo lang eh. Nilalabanan mo yung hindi lalaban sa'yo eh. O, sige, o. Ano? Ayun, meron pa palang isa doon, ayun o. O, okay na. Okay na, hindi na lalaban. Oh. Kulit na ito. Tara na. Diyan lang. Oh, alam mo na, hindi na laban sa'yo. Ha? Hindi na laban sa'yo. Kasi estatwa lang yon. Ano, Kopi? Okay na? Oh, nakalapit ka na. Alam mo na hindi ka lalabanan. Naka-back up pa yung tatay. Akala mo talaga eh. Alright, nakatapos na ng upload sa wakas. Yan, sarap sa pakiramdam. Ang bilis ng wifi dito. Kung kayo napapunta rito sa mismong Bigan at naghahanap kayo ng wifi, kung kayo mag-upload or kung ano man, at coffee shop din, coffee break dito sa mismong San Vicente. Pero meron din sa mismong Calle Crisologo. Pwede ka pang mag-charge, pwede ka makisaksak. At ang aking kasama alas 4 nagutom na din. No? Nauna lang yung order ko sa'yo, bro. Ah, okay. Naunang lutuin. Mabilis lutuin kasi yung iyo eh. Baka sinasarapan masyado yung ano mo. Yung sa akin? Order mo. Ay, syempre, ano yun eh. Pasta na ano? Ano yun? Pasta longganisa. O, so syempre, special yun. Gawa na may longganisang Bigan eh. Hinihintay ko lang yung akin at kakain na rin ako para mamaya hindi na kami magluluto pagdating namin dun sa mismong pagkakampingan namin. Salamat! Yan ang akin oh. Sulit naman ang bawat serving nila dito. Dahil free wifi. Kahit na ang dinayo ko ay wifi, pero nung matikman at makita ko din yung mga ano nila, menu, sure na masarap. Eto, umiglip. Midlip ako doon sa may off. Eh, kumain na muna kami. Nagmerenda. Ikaw, bro. Ano, okay ka na? Larga na tayo doon? Pwede, kasi hindi naman... Makulimlim na, no? Oh, wait lang. Yung susi, Jack. Gusto mong tumabi, dito ka. Oh, huwag malikot. Mamaya, mahulog ka, ha? Bro. Okay. Iyo, okay na. Alas 5 ng hapon at papunta na tayo sa kung saan kami magkakamping. At nasa harapan natin si Brother Carl. Yan naka Toyota Wigo. At si Jackie, oh. Dito na pumesto sa harap at ang gulo-gulo. Gusto ikatabi pa ako. Kaya kung nakikita nyo si Kopi nagsosalo sa likod. At ito, pagka dinaretso pala itong daan na to, eh ito na yung papunta ng tabing dagat. Dito na rin pala mismo talaga kami dadaan. Bye. Oh, medyo trik-trik pa ang araw ah. Bro, anong kakainin natin? Dahil kumain na tayo kanina. Pagka nagutom na lang din, meron pa namang ano no, saing na lang tayo pagka nagutom. Ay siya, sige, kung ano. Saing saka... Meron pa rin naman akong mga dila-dilata rito. Dilata. Oo. Baka may kamatis pa, pwede pa yung ano, itlog na maalat na binigay doon sa campsite na sige. Kung ano Pangasinan. Aabutan na naman natin ang sunset. Dito naman sa kabilang parte.
Yung una, Santa Catalina, gabi na tayo dumating dun eh. Dito naman is San Vicente. Sasabihin ko na rin pala kay Bro Carl, no, na baka maaga na rin tayong umalis bukas. So makakapagpaalam na rin pala. Kailangan natin ng medyo maaga-aga at malayo-layo pa rin ang ating babiyahihin. Ilocos Sur pa lang tayo. Wala pa tayo sa dulo. Kung saan doon na yun sa mismong ibabaw ng Luzon, yung Pagudpod, Apari, saka tayo pakabila na kung saan Tugig Araw. Ano ba kasi ng Tugig Araw? Cagayan na ba? Tapos Nueva Vizcaya, di ba? Tama ba ako? Parang gano'n na. Sa tingin mo ba ilang araw pa yon pagka nandun na tayo sa kunwari, Apari? Yung pababa na, papunta ng south, mga ilang araw din yon? 2 days na lang yun. Kung hindi tayo mag-i-stay ng 2 nights sa isang ano ha, sa isang lugar ha. Pwede rin, mga 1 night na lang, no? Oo. Vizcaya na rin yung ano, yung Nueva Vizcaya na rin yung daan natin. Oo. O yun lang ba talagang ano, pinakadaan? Meron pang iba, kaso kung magbabaler pa, malayo na yun bro. Malayo na. Oo. Hahaba ang biyahe doon. Alam mo kung ano nagpapahaba ng biyahe doon? Yung kurbadahan doon. Siyempre magkaiba naman ang takbo ng rektahan sa kurbadahan. Pag kurbadahan, mas mabagal ka. Okay na rin tong ano, Vizcaya. Malamig din naman yung ano. Malamig din talaga. Oo, pagdating ng gabi, tsaka madaling araw. Pero pagka umaga, talagang mainit. Mainit din. Oo. O, Kopi, o isa. Tukulo ko talaga to si Kopi. Nintik awayin yung Staton Leon eh. Kala mo, lalaban sa kanya eh. Nilalapit-lapitan niya pa eh. Oh, alas 5:30 ito. Maabutan na talaga natin ang paglubog or pagkawala ng araw mamaya. At may dinaanan din kami kaninang tindahan. Nakabili naman ako ng yelo. At mahirap din kasi na pagkagantong kainit eh, hindi malamig ang iniinom. San Sebastian pala to, Barangay San Sebastian, San Vicente. Tama ba no? Ay, dito na, tabing dagat na oh. Lakas ng alon no. Sige. At may kakausapin lang si Brother Carl kung saan kami magkakamping or mag-stay ngayong gabi. Si John. Ay, magandang hapon po. Okay. Hello po. Hello. Ngayon nagbo-vlog pa mga Edwin. Si mga Edwin, ano yan? Isa sa mga sendero. Pwede kayo matulog dito? Kahit dito? Kahit dito po? Oo, yun pala eh. Kaysa dyan. Tent naman ng ano mo, di ilagay mo ng... Yung motor mamaya, pwede. Dito na lang. Hati. Yung ilaw pare. Sa iyo to sir, lahat? Oo. Wow. Isa sa mga haciendero talaga dito yan si mga Edwin. Dulabi ka man. Iba talaga si sir. Grabe laki oh. Tama ka sir. Oo, meron po isa nakamotor. Talagang ano sila, mga Edwin, camping lang talaga. Si Sir Edwin. Pasok lang namin tong sasakyan namin para nakikita namin yung mga gamit. Alangan namang ibaba ko pa lahat. Papagod lang ako. Maghahamok nga lang kami dun sa ilalim eh. Wow, what a sunset. Ganda rin pala. Oh, Pia. Yan ba ano yan? Property na yun ni Sir Edwin? Yung habang yan. Kay Sir Edwin yan. Itong harap na to? Oo. Siyempre, magpapasalamat ako at ako'y pinatuloy mo dito sa iyong mansion. Sa iyong napakalawak na beach resort mo na ba to? Hindi pare. Hindi pa? Public. Dito lang pare, dito. Dito sa likod. lang. Okay. Sir Edwin. Para sa mga taong mababait ang ano dito. Ang pakiusap mo lang, Huwag magkalat. wag magkalat. Kahit sino pwede rito pumunta, wag lang kayo magkakalat. Dapat silang mga pupunta dito yung mga makakalikasan. Maraming salamat Sir Edwin ha. Okay, At meron pare. kami matutuluyan. Okay pare. Thank you. Okay pare. Yan. Bigger than they think. Now looking at you, you keep me going back to those days. Capable of keeping track of how many nights could pass. Cheap hotels and drive.
maraming salamat at meron na naman kaming another na tinutuluyan ngayong gabi. Magpapaalam na rin kasi si Bro Carl at bukas maaga rin kasi kaming aalis. Maaga kaming aangat at malayo-layo pa yung biyahe. Ay tinuruan na kami na ng mga rutang dadaanan natin na mga may makikita tayo doon at siyempre mga specialty na makakain. Daan din kayo sa Sinanglawan. Oo, Sinanglawan. Hoy, magpaalam na kayong dalawa. Diyan lang, di mo tayo alis. Sabi ko magpaalam lang. Hindi ikaw ang magpapaalam. Di tayo alis. Salamat talaga, bro. Problema na bro. Salamat ng marami. Comment na lang. Bye-bye. Salamat. Nadagdagan pa kami ng bagong kaibigan. Sir Edwin! Sige, bro. Thank you rin. Tara, Jack. Napakaganda naman ang aming tutulugan ngayon. Maraming salamat. Siyempre, unang-una kay Brother Carl. At meron tayong bagong kaibigan, si Sir Edwin. Nakita nyo naman kanina yung sunset. Bago dumilim ng ganito rito. At itong mga to ay kay Sir ano din yan. Kay Sir Edwin. Yan ay libangan lang niya. Kaya yung sabi niya nga yung pakiusap niya, lahat ng mga napunta rito, sana ay huwag kayo mag-iwan ng kalat. Mahalin nyo yung mismong kalikasan. At kami tutulog na rin. Andito na naman si Guapa at di ko na binaba yung mga gamit. Maghahamok na lang kami sa loob. Isa, paano? At kita-kits na lang tayo bukas ng umaga. Bago tayo umalis dito, syempre abangan muna natin yung sunrise naman. Ang kagandahan kasi dito sa lugar na to, yung natanaw nyo kanina, kabundukan, yun yung Cordillera. Kung saan doon ginagawa yung mga Cordillera adventure namin ni Lasadi, doon sumisikat yung araw sa bundok. And then, dito sa harapan natin na dagat, dyan naman siya lumulubog. Ganito kaganda sa Bigan. Kung alam nyo lang ay ang Calle Crisologo, ngayon na napanood nyo to, nakita ninyo na ang dami palang mga pwedeng puntahan lalo tabing dagat pa. Hoy Jack, copy! Tara na, pasok na! Tara na, gabi na. Ngayon pa kayo magagala. Tara na, Jack! Good morning! Ano? Nalayas na naman. O tara, lakad-lakad muna. Good morning, sir. Good morning. Alas 6 ng umaga. Ayan. Paliwanag na rito sa mismong San Sebastian sa San Vicente. Ilalakad-lakad ko muna itong dalawa bago kami lumarga. Mamaya baka umihi pa to or pumupo Kapag ka umaga pala rito is low tide. Sa ganitong panahon na nandito kami Ay kung makikita nyo yung karagatan na kitang-kita na yung mga batuhan. Kaya pala kahit naliligo kahapon, nung pagdating namin yung mga tao dito, mababaw lang pala. Iihian mo yan. Dilig! Sir Edwin si Jack. Hindi, nakadiaper naman siya, Sir Edwin. Masarap ng tulog din namin Hindi naman siya gaanong malamig, pero mahangin, masarap yung hangin. Tapos wala ring lamok. Sarap ng tulog At kagabi rin naman bago ako matulog, ayan, naligo na ako at nagbihis na para ngayong umaga, pagising, konti na lang yung ligpitin and then larga na. Naghamok lang naman kami. Itong mga to, katabi ko lang, nasa ilalim lang ng higaan ko At kung makikita nyo, may dalawang motor na nakaparada dito. Alas 5 ng madaling araw, nagtutumahol si Kopi. Nung nakita ko nagtutumahol tong si Kopi, meron na dinig pala siya nandito sa labas. Yung pala, dumating yung dalawang nakamotor na may magpartner. Nandun lang sila dun sa mismong tapat ng tinutulugan namin. Talaga pala dito, ang araw ay medyo late mong makikita. Kasi naharangan ng kabundukan ng Cordillera. Tapos, yung ulap pa. Madilim pa yung ulap bago pa lang paalis. Ngayon na alam nyo na itong mga lugar na pinuntahan namin dito sa mismong Bigan. Siguro naman, pagka pupunta kayo ng Bigan, ay hindi lang Calle Crisologo yung alam niyo. Pwede kayong pumunta sa tabing dagat kung saan dito sa Sebastian, San Vicente o kaya dun sa Santa Catalina, yung una nating tinulugan.
Hoy, ang layo na nilalakad natin. Itong daan na to, papuntahin doon sa kabila, yung Santa Catalina. Yan yung kabila ng dulo ron. Doon tayo nang galing nun eh. Pero dito tayo sa mismong kalsada dadaan, palabas. Ayan o, yung sa tinulugan namin, meron pang tindahan si Sir Edwin. Edwin FU Drink Store Station. Panay pang ano mga manginginom, yung mabibili, pulutan, inumin. Pero hindi naman lahat alak. May tubig, may soft drinks, kung ano pa. Pag napunta kayo dito sa mismong Sebastian na dulo, ayan, may kalapit na tindahan kay Sir Edwin. Basta pag nakita nyo yan, alam nyo na kay Sir Edwin yan. Ayun, kopi oh. Yung Leon, yung tinatahulan mo. Yung kabayo naman yata trip nito eh. Tama, oh. Sige nga, oh. 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 Yung kabayo ang trip. Kung totoong kabayo, sinipa ka na yan eh. Lahat ng makita mo. Ano? Tara na. Okay ka na. Eh, alam niya na itong itsura ng Leon eh. Kaya hindi niya inaano. Ito naman. Yan ang pinagtitripan niya kung anong bago sa kanya. Ito, tigre. Medyo konti-konti pa. Mga talagang galang-gala itong dalawang tayo. Talagang nagalit siya doon sa isang kabayo rin. Inaamoy niya kung lalaban eh. O tayo magduyan muna rito. Ito, may duyan dito. Saglit na duyan. Walang tatalon ha. Yun. Bro, ang ganda ng alaga mo dyan ha. Inuupuan mo lang yung alaga mong ano yan, Leon ha. Behave naman sila pag nagduduyan eh. Sigurado pagka napunta ulit ako or nadaan ng Bigan, syempre, Brother Carl and Sir Edwin ang agad-agad na pupuntahan natin dito. Cordillera Level 3, excited na ba kayo? Para tahakin yung kabundukan na naman ng mismong Cordillera. Sa oras na kasama ko na nung sila sa Dick, meron kaming mga side trip din na gagawin after ng Cordillera Adventure Level 3. Kasi isa sa checkpoint nung mismong Level 3 is yung Blazing Mountain of the Gods. Kaya sigurado na ang mismong next checkpoint is dito sa mismong Ilocos na. Happy naman itong dalawang to. Ano? Ayos? All goods? All goods ka ba dyan? Ha? Ay, nalaglag sa klog ng dade. Akala mo naman, mahuhulog. Kumakadikit sa akin ha? Nantalang kanina, hapit na hapit kayo maglakad. Behave lang ha? Malayo-layo ang biyahe natin ngayon. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi nakasama si Lasadik sa mismong First Timers Camp 2, siya na makakapagsabi kung anong dahilan. Talagang meron lang siyang inaasikaso at hindi pwede iwan na gawain dun sa mismong Lucena. Siguro naman siya na magpapaliwanag at magsasabi sa inyo kung anong dahilan, kung bakit di siya nakapunta. Ayoko sa akin manggaling. Side niya yun eh. Kaya sa kanya nyo itanong at siya rin mismo ang sasagot sa inyo. Pero ako alam ko naman at naiintindihan ko si Brother Lasadik. Sayang nga lang kung halimbawang nakasama siya sa mismong Palawig, hindi lang siguro kaming dalawa ni Brother Roy yung magkasama, kundi tatlo kami na magkakasamang magno-North Loop. At kasama rin itong dalawang batutang to, ano? Okay, sara na natin. Na-check ko na naman, napatay na namin yung ilaw. Wala na rin naman kaming naiwan. Maraming salamat, Sir Edwin. Hindi lang sa pagpapatuloy, kundi na-experience din namin na feeling namin para kaming may-ari ng bahay sa tabing dagat. Pinagkatiwala sa atin, no? Iniwan lang eh. Iniwan lang kami, pinagkatiwala sa amin itong mismong parang bahay bakasyonan niya to eh. Kasi meron siya talaga siyang bahay kung saan doon siya umuwi kahapon. Taho kayo dyan. Buti ka may nagtitinda pa ng taho dito sa mismong tabing dagat. Para may laman muna yung tiyan. Paunang laman at wala naman kaming kinain ngayon eh. Mamaya-maya sa mga dadaanan namin doon kami kakain. Pangalawang taho ko na to. Okay na bro sa taho? Okay. Okay na. Sa gas station na lang tayo tumigil pagka kailangan kong tumawag ng kalikasan. Sige. Tawag ng kalikasan. Yun! Ang aga ngayon pero ang aga rin lumitaw ng araw. Sumabog na oh. Ayan oh. Samantalang kahapon, alas 8 bago natin nakita yung talagang araw eh. Sarap na tumatama sa mukha eh. Sarap pag gantong oras pa no? Oo, pag ganitong oras. Pero pag yung mga alas 7, alas 8 ata, masakit na yun eh. Mahapdi na sa balat. Ay siya paano, bibitinin ko muna ulit kayo sa North Loop natin. At ang susunod nating pupuntahan, paglabas natin ng Ilocos Sur, ay paakit na tayo ng Ilocos Norte. Paano? Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating Tuk Tuk Life North Loop Camping Adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. O, paano mo na, Jack? Katabi ko yun. Si Kopi, solo niya yung likod. God will always provide. Aywa! Ako si DJ Fox, samahan niyo mag